Good evening! Welcome! This is your show. This is your life. AGT Editing Ghost Topic Season 7. Episode 61. And today is August 12, 2025. And it's a Bible Tuesday na. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan na nanonood. Yes, good evening po sa inyo and good evening Tata Bird. Good evening din, Je. Yan, kamusta? Kamusta po kayong lahat? Sana okay lang po kayo. Ayan. So, okay naman. Tata Bird. Yan. Masaya ba ang weekend mo po, Tata Bird? Yes, okay ang weekend ko. Very good. Sobrang saya. Bakit kayo? Secret. Ayan. Pero, syempre, Tata Bird, nakapag-brisk cook ka. Ay, oo naman. Maganda na. Kahit na kaninang umaga, nakapag Wow. Okay po. schedule yan eh. Short distance nga lang. Pero, Okay lang. pag Tuesday. Importante po talaga yung galaw-galaw po talaga. Oo. Lakad-lakad. Yan. Okay po. Aba, dami na biglang nag-join. Uy. Bilis nyo ah. Hello po, Ate Irene, Marvin, Irene. Ate Linda, Kuya Joseph, Miss Jos, Caliano. Aba. Very good, very good. Dami po ninyo ah. Ayan. Thank you po, Tata Bird. Ayan. Magandang gabi po. Ayan. At kamusta na po ba ang mga balita ngayon, Tata Bird? Ang bagyo. So, yung bagyo natin si Bodol. Si Podol. Yan kasi international name ni Corio. Okay. So, para nasa parting naman siya, nasa northern part ng Pilipinas. Okay. Hindi naman masyado nakaka-apekto. Ako. Pero doon sa lugar ng Batanes, yes. Ayun. Norte talaga. Signal number 1, I think, ngayon doon sa Batanes. Okay. Ang niyan, paglabas ng Philippine Area of Responsibility, matutumbukatan Taiwan. Yun lang. Ayan. Sana naman hindi masyado maka-create ng grabing damage Taiwan yan. Yes. Sana mahina lang po ang natin. Ang bagyo. Ayan. Kung titignan mo ang balita ngayon puro mga kabataan, yung mga gulo na nagagawa ng kabataan. Sobra na ngayon Ako, may proposal na magkaroon daw ng curfew sa mga kabataan na Yes. dapat, I think so, dapat talaga. Dapat. Agree po ako dyan, Tata. Ibang nagiging ugali ng kabataan ngayon, di ba? Tsaka parang pabata yung mga narinig ko po sa balita. So, Totoo. ano po ba ito? Nagko-compete po ba kayo sa edad o ano? At bukod doon, sana lahat din ng schools, as much as possible, kasi hindi naman natin masabi lahat, pero yung may inspection ng mga gamit, kasi, Totoo. Ay nako, bilang magulang, syempre, Mag-aalala ka talaga sa anak mo na sa school, tapos gano'n. Mag-aalala ka talaga. kahit nga walang weapon yung mabugbog, ay, Diyos ko, Oo. ng bullying. Lalong dumadami yung cases ng bullying, yan. Drugs. At yung isang nauusok ngayon sa kabataan, online gambling. Kay babata pa. Talagang dapat mawala na yan. Iban talaga. Totally. Opo. Totally. Ay, ako. Paano? Hindi ko rin alam, Tata Bird, sa sobrang bata nila, saan sila kumukuha din ng Siyempre yung baon nila. Ang masama dyan, pag na-addict sa gambling, pag na-addict talaga gagawa ng paraan ng bata. Paano siya makakakuha ng puhunan niya para ipansukal. Yan ang yan. To the point na minsan magsisinungaling sa parents niya yan. Diyan na yan. Kaya total ban talaga ako dyan. Lahat, opo, ngayon. Yan yung nagkulang talaga. Kasi hindi naman natin maano, pero yun nga di ba, yun yung pinapag-usapan po namin nila Tata Bird, pag mga dekada, yung disiplina, yan yung nawala. Totoo, yan ang nawala talaga. Yes, tingnan nyo yung effect. Kaya, ang mga magulang sa ang mga nagtatanggol naman diyan sa online gambling naman. Sinasabi nila malaki raw kinikita naman. Hindi kailangan ng kita diyan. Yung pagsira na ginagawa niyan sa tao, sa kabataan, yun. Mahirap ma-repair yun Ang hirap. Po.
Tsaka yung matanda nga na Ay, hindi mo totoo. naman. Paano pa yung bata? Totoo. Ay, nako. Totoo. Actually, anything na bisyo na bata pa lang as much as possible. Yung na-addict niyan, igagastusan din ng gobyerno ng malaki sa rehabilitation. Oh. Tapos, masisira pa yung pag-aaral. Masisira pa yung dagdag na problema pa ng sosyedad dyan. Yun, opo. Kasi pati yan, gastos. Total ban talaga ako dyan. Total ban. Ay. Mabuti na lang may mga magagandang balita rin na puro sports eh. At least, ano Yung meron. ating si Efren Bata Oy! Reyes. Wow. Binigyan na siya ng award talaga. Siya na ang talagang the greatest pool player of all times. Grabe. Kita mo na, biro mong pagkalooban ka ng ganyang pagkilala. The Yes. greatest pool player of all Ay. time. Eh, syempre, Tata Bert, parang ewan ko kung basta, ibang klase po si Efren Bata. Makikita mo sa laro niya. Grabe. Kahit na may edad na siya, ang daming yung nagcha-challenge sa kanya, pero totoo ba? Parang, hindi ko alam. Hindi mo ma-explain ang galing. Grabe. Ako, kaka-proud. Yung ating team din, Alas Pilipinas Women's Volleyball Team, nakakuha ng gold medal sa SIA V-League 2 sa Indonesia. Wow, Dinanap congrats yan. po. Bronze. Still medal pa rin yan. Yes. Umaganda ang volleyball, natin talaga. And then yung Lasal Green Archer, no? Yan ang pinadala nating team sa sa World University Series. Oh. No? At tinalo nila ang selection ng Japan University. Wow. Tinalo. Japan. Anong klase tatawag? Basketball ata. Basketball. Yeah, Green Archers. Wow. Galing. So parang lang ang nakalap ko na maganda-gandang balita. At least kahit pa paano tatawag, meron pa rin. Meron. Meron pa rin. Correct. Ay, nako, nakakaano naman yan. Ayan po. May nabasa rin po kanina, parang merong Filipino na isa sa mga kukunin nila sa bio research something sa, hindi ko po alam sa Harvard po, basta prestigious school sa US. So, okay po yan. At dumadami rin ng mga Pinoy na magagaling. Marami talagang Pilipino na kakikitaan mo ng naiibang kagalingan. Yung mga inventor natin yan. At yung iba pang mga bagay, sana rin pag nalalaman ng gobyerno, binabakapan sana. Yun ang kulang kasi marami tayong mga inventors na may magagandang na-discover. Ang problema, due to lack ng support ng gobyerno, napipirata ng ibang bansa. Makalungkot. Napipirata talaga. Yun ang Pero may budget na allocated para doon. Ay, yun ang nga. Pero pag sumikat na sa ibang bansa, doon pala ang gagalaw. Correct. Ay, nako. Ay, anyway. Ayan. So, wala na pong masyadong mga balita na maganda-ganda. Ayan po. Batiin ko lang pa, Tata Bert, yung mga bagong sige. Hello po, Ate Judy. Hi, Judy. Mamita. Miss Maria Corazon Dalida. Hi. Sonia Palomero. Sonia. Ate Marina Espedilla. Tita Helen and Tita Belen. Uy. Magandang gabi po sa inyong lahat. Puro mga babae yata yung mga nabanggit mo. Pero kanina merong isa si Joseph. No? Opo, tsaka si Marvin. Si Marvin, yes. Sila ang mga... Ayan. Hello po sa inyo. Ayan. So, malapit na po matapos ang libro ng Isaiah, ang pagbasa po namin. Ilang kembot na lang po? Ayan. 50, ngayon 50, anta? 51. 52, and 53. Yes. Ayan. Tapos, susunod po kay Isaiah, Jeremiah. Jeremiah. Ayan. Maganda rin yung libro ata yan. Opo. Ayan. Actually, itong Isaiah na ito, ang pinupunto rito, yung ipinakita ng Diyos through Isaiah. Si Isaiah kasi isang propeta. No po?
para doon sa mga hindi humahabol na lang ng pakikinig sa amin, isang propeta po yan na nahirang ng Diyos na siyang magbigay ng balita, magpaabot ng balita sa mga Israelita kung ano yung kasasapitan ng Israel dahil sa ginawa nilang pagtalikod sa Diyos ng ilang panahon din. At ngayon, yun, kinikwento sa kanila yan. Yes, ayan. So, medyo nanumbalik din tayo sa history ng mga Israelites. Pero maganda yan, nire-refresh tayo sa hindi nagsasawang Diyos talaga. Natatandaan ko. Opo. Natatandaan ko to sa history nito. Ayan, Pati yung mga pangalan natatandaan ko. Ang galing, Tata Bert. Gets ko yung mahilig sa history, yung mga general knowledge, pero pati yung pangalan ng lugar, pangalan ng tao, na napakahirap naman kasi. Naaalala po niya. Naalala ko pa. Ay, grabe. Ay, nako. Ang galing ni Tata Bert. Kaya, hindi ako naniniwala na nagiging malilimutin daw yung inadadagdagan ng edad. Ay, nasa tao yan, Tata Bert. Sa bagay, oo. Sa bagay, may mga bagay talaga na talagang wala ka na magagawa, nakakalimutan mo. Yes. May mga bagay rin naman na nare-recall mo. Opo. Yan. Tsaka nakakatawa si Tata Bert habang bago mag-start AGT, nagsusudoku pa. Sabi ko, grabe, Tata Bert, parang yun ang game ko eh. Opo. Diba na exercise yung brain. Yun ang maganda. Kaya siguro, ganun katalas talaga tatambit yung mata mo. Mata pala, hindi pala yung utak. Kaya yun, ganun katalas yung utak ni Tata Bert at ang liwanag ng kanyang ulo. Ayan. Ayan po. Po? Tinila? Opo. Ayan. Okay po, start na tayo, Tata Bert. Gusto mo, Tata Bert, ako na rin po para pahinga ka po. Sige po. Ako po ang magbabasa po ng Yahweh. Ayan. Pagbasa mula sa libro ni Isaiah chapter 51. Mga salita ng kaaliwan para sa Jerusalem. Ang sabi ni Yahweh, dinggin ninyo ako, kayo na naghahanap ng kaligtasan at humihingi ng tulong. Pagmasdan ninyo ang batong malaki na inyong pinagmulan. Tignan ninyo ang pinaghuhukayan ng bato na inyong pinanggalingan. Inyong alalahanin ang ninuno ninyong si Abraham at ang asawa niyang si Sarah na sa lahi ninyo'y nagluwal. Nang aking tawagin si Abraham, siya'y walang anak, ngunit pinagpala ko siya at pinarami ang kanyang lahi. Aking aaluin ang Jerusalem at ang lahat ng nakatira sa gumuhong lungsod. Mula sa pagiging tila disyerto, gagawin ko itong tulad ng halaman ng Eden. Maghahari roon ang kagalakan at pagpupuri, ang awitan at pasasalamat para sa akin. Pakinggan ninyo ako, aking bayan. Ihahayag ko ang kautusan at katarungan na magsisilbing tanglaw para sa lahat. Ang pagliligtas ko ay agad na darating. Hindi na magtatagal at ako'y magtatagumpay. Ako'y maghahari sa lahat ng bansa. Ang malalayong bansa ay naghihintay sa akin, at ang pagliligtas ko ang kanilang inaasahan. Sa dakong itaas, sa kalangitan kayo ay tumingin. Sa dakong ibaba, dito sa daigdig ay magmasid din. Katulad ng usok, itong kalangitay pawang maglalaho. At itong daigdig mawawasak namang parang kasuotan. Ang mga naroon, lahat ng nilikha ay parang langaw na mamamatay. Ngunit, ang pagliligtas ko ay walang hanggan. Ang tagumpay ay walang katapusan. Ang nakakaalam tungkol sa matuwid, sa aking makinig, kayong lingkod ko na tagapag-ingat ng aking kautusan. Hindi kayo dapat matakot sa puna ng tao o manlupaypay man kung laitin kayo. Katulad ng damit, ang mga taong iyan ay masisira. Sila'y tulad ng tela na kakainin ng uod. Ngunit walang hanggan at para sa lahat ng salinlahi ang aking tagumpay at pagliligtas. Gumising ka,
o Yahweh, at tulungan po ninyo kami. Gamitin mo ang iyong kapangyarihan at iligtas mo po kami, tulad noong una. Hindi ba't kayo ang pumuksa kay Rahab, na dambuhala ng karagatan? Kayo rin po ang nagpatuyo sa dagat at gumawa ng daan sa gitna ng tubig. Kaya nakatawid ng maayos ang bayang iyong iniligtas. Ang mga tinubos ninyo ay babalik sa Jerusalem. Magsisigawan sa galak, umaawit sa tuwa. Ang mamamalas sa kanilang muka ay walang hanggang galak, at sa puso nila ang lungkot at hapis ay mawawalang lahat. Sinabi ni Yahweh, ako ang nagbibigay ng iyong lakas. Bakit ka matatakot sa kapwa mo tao? Mamamatay rin silang tulad ng damo. Bakit mo nilimot si Yahweh na lumikha sa iyo? Siya na naglatag ng kalangitan at naglagay ng pundasyon sa mundo. Bakit lagi kang takot sa nang aalipin? Dahil ba sa galit sila sa iyo at gusto kang buksain? Ang galit nila'y huwag mong pansinin. Hindi na magtatagal at ang mga bihag ay palalayain. Mabubuhay sila ng matagal at hindi magkukulang sa pagkain. Ako nga si Yahweh, ang Diyos na sa iyo'y lumalang. Aking hinahalo ang pusod ng dagat, kaya umiingay ang mga alon. Ang pangalan ko'y Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Itinuro ko na sa iyo ang aking salita upang ito'y maipahayag mo. At iingatan ka ng aking mga kamay. Ako ang naglatag nitong kalangitan, pati mga pundasyon ng buong daigdig. Ako rin ang naglagay. Sabi ko sa Jerusalem, ikaw ang aking bayan. Ayan po, hanggang verse 16 po, babalik lang po tayo sa umpisa. Ayan. Dito sa umpisa sinabi ni Yahweh, dingginin niyo ako, kayo na naghahanap ng kaligtasan at humihingi ng tulong. Pagmasdan ninyo ang batong malaki na inyong pinagmulan. Tingnan ninyo ang pinaghuhukaya ng bato na inyong pinanggalingan. Dito sinasabi ni Yahweh na tignan siya. Alalahanin nila na si Yahweh ang pumili na ang Jerusalem ay kanyang ipagtatanggol, na ang Jerusalem ay ang kanyang itatangi. Si Yahweh ang gumawa ng pundasyon na iyan sa pamamagitan ng kanyang ginawang covenant sa mga taga-Israel. Inyong alalahanin ang ninuno ninyong si Abraham. Yun nga, binabanggit yung tungkol sa covenant niya. Na kung hindi kay Abraham, yung pagmamahal ni Yahweh, hindi magkakaroon ng parang katuparan. Naging mahal ni Yahweh ng Diyos ang Israel dahil nga sa covenant na ginawa nito kay Abraham at sa iba pang mga sumunod na saling lahi. Noon sinabi nga, kung natatandaan nyo pa rin, doon sa mga nakaraang binasa natin, nung mag-usap si Yahweh at si Abraham, sinabi ni Abraham na sinabi ni Yahweh kay Abraham na sa kanya manggagaling at dadami ang tao. At ang tao na manggagaling kay Abraham, sa pagdami niyan ay mas marami pa sa buhangin ng dalampasigan. Aking aaliwin ang Jerusalem at ang lahat ng nakatira sa gumong lungsod. Mula sa pagiging tila disyerto, gagawin itong tulad ng halamanan. Dito binabanggit, nasira kasi ang Jerusalem, pati ang templo. Noong sakupin ng ibang bansa ang Jerusalem. Ngayon, ipinangako na naman ni Yahweh sa mga Israelita na muling itatayo ang Jerusalem. Pati ang templo nito ay itatayo. At muli, magiging katulad ito ng isang halamanan ng Eden. Maghahari roon ang kagalakan at pagpupuri, ang awitan at pasasalamat para kay Yahweh. Mangyayari uli yan.
Pakinggan ninyo ako, aking bayan, ihahayag ko ang kautusan at katarungan na magsisilbing tanglaw para sa lahat. Ito yung covenant na pinasok nga. Covenant between Yahweh and Abraham. Pati yung pagbibigay ng Ten Commandments. Yan kasi ang nagsilbing utos eh. Yan ang dapat na sundin at yan ang magiging yan ang kautusan at katarungan na magsisilbing tanglaw para sa mga Israelitas. Ang pagliligtas ko ay agad na darating, hindi na magtatagal. Ako'y magtatagumpay, ako'y maghahari sa lahat ng bansa. Ang malalayong bansa ay maghihintay sa akin at ang pagliligtas ko ang kanilang inaasahan. Darating na, sabi ni Yahweh, at hindi na magtatagal ang pagtatagumpay. Darating na siya upang muling iligtas ang mga Israelita na naging captive ng isang bansa. Sa dakong itaas, sa kalangitan, kayo ay tumingin. Sa dakong ibaba, dito sa daigdig ay magmasidin. Katulad ng usok, itong kalangitan ay pawang maglalaho at itong daigdig mawawasak namang parang kasuotan. Ang mga naroon lahat ng nilikha ay parang langaw na mamamatay. Ngunit ang pagliligtas ko ay walang hanggan. Dito binanggit at sinasabi na ang lahat ng bagay, uso, kalangitan at iba pang bagay ay hindi permanente. Lahat iyan ay magugulo, maglalaho. Pero yung pagliligtas o yung salvation ng Diyos at ang pamamayani ng Diyos ay walang katapusan. Yun ang ini-emphasize dito sa verse na yan. Di pa tayo. Ang nakakalam tungkol sa matuwid sa aking makinig, kayong lingkod ko na tagapag-ingat ng aking kautusan. Hindi kayo dapat matakot sa puna ng tao o manlupaypay man kung laitin kayo. Katulad ng damit ng mga taong yan ay masisira. Sila'y tulad ng pera na kakainin ng uod, ngunit walang hanggan at para sa lahat ng salinlahi ang aking tagumpay at pagliligtas. Dito muli, sinasabi ni Yahweh na huwag intindihin yung mga pagpupuna ng iba. Maraming panlalait na ibabato sa mga taga-Israel dahil nasa sinapit nila. Katulad, yung mga taong nanlalait na yan ay katulad lang ng damit na masisira din sila. Pati sila ay mawawala. Mabubulok din sila. Pero, yung pagtatagumpay through Yahweh, walang panigurong mangyayari yung bagay na yan na aabot hanggang sa salinlahi ng mga taga-Israel. Gumising ka, O Yahweh, at tulungan po ninyo kami. Gamitin mo ang iyong kapangyarihan at iligtas mo kami tulad noong una. Hindi ba't kayo pumuksa sa Rehab na dambuhala ng karagatan dito? Nananalangin na naman sila na tulungan sila. At darating naman talaga ang tulong na iyan. Katulad ng ginawa ni Yahweh nung puksain niya si Rahab. Darating talaga yan. Kayo rin po ang nagpatuyo sa dagat. At dito, binabanggit na naman yung parting of the sea. Kaya nakatawid ng maayos ang bayang iyong iniligtas. Kung natatandaan nyo pa po yung parting of the sea, ginawa ni Yahweh yan para makatakas ang mga taga-Israelita na matagal na nanirahan sa Egypt. Through Moses, nakalaya sila. At yun nga, binanggit dito na nakatawid ng maayos ang bayang Israel noong ang dagat ay napatuyo para madaanan nila sa kanilang pagtakas. Ang mga tinubos ninyo'y babalik sa Jerusalem, magsisigawan sa galak, umaawit sa tuwa, ang mamamala sa kanilang mukha ay walang hanggang galak, at sa puso nila ang lungkot at hapis ay mawawalang lahat. Darating kasi ang panahon na yan na muling tatayo ang Jerusalem. Lahat ay sasaya, lahat ay magagalak.
Sa verse 12, sinabi ni Yahweh, ako ang nagbibigay ng iyong lakas. Bakit ka matatakot sa kapwa mo tao? Mamamatay rin silang tulad mo, tulad ng damo. Yes, totoo. Yun ang assurance na maganda ibinigay ni Yahweh. No? Pagpapalakas ng loob para sa mga taga-Israelita na huwag silang matatakot. Kahit na sino ang sumakot sa kanila, huwag silang matatakot dahil andyan dyan si Yahweh na handang dumepensa at tumulong sa kanila. Yung mga kalaban naman nila mamamatay rin, hindi rin naman bakal ang mga iyan na hindi tatabla ng kamatayan. Bakit mo nilimot si Yahweh na lumikha sa iyo? Siya na naglatag ng kalangitan at naglagay ng pundasyon sa mundo. Bakit lagi kang takot sa nang aalipin? Dahil ba sa galit nila sa iyo at gusto kang puksain? Ang galit nila'y huwag mong pansinin. Yes, yan naman ang sinasabi naman ni Yahweh. Huwag intindihin yung galit na yan. Huwag intindihin. Hindi na magtatagal at ang mga bihag ay palalayain. Lalabas na sila mula sa pagiging captive sa Babylonia. Mabubuhay sila ng matagal at hindi magkukulang sa pagkain. Muling pagyayamanin sila ni Yahweh. Ako nga si Yahweh, ang Diyos na sa iyo'y lumalang. Ako'y hinahalo ang pusod ng dagat, kaya umiingay ang mga alon. Ang pangalan ko'y Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Itinuro ko na sa iyo ang aking salita upang ito'y maipahayag mo. At iingatan ka ng aking mga kamay. Ako ang naglatag nitong kalangitan. Pati mga pundasyon ng buong daigdig, ako rin ang naglagay. Sabi ko sa Jerusalem, ikaw ang aking bayan dito. Muling binanggit yung tungkol sa kanyang salita, yung kanyang utos. Itinuro na yun sa mga tao, sa mga taga-Israelita, kaya dapat yun ang kanilang alamin. Yun ang kanilang maging gabay sa kanilang pamumuhay. Iingatan ka ng aking mga kamay. Yun. Thank you, Tata Bern. Proceed na po tayo sa verse 17. Ang katapusan ng paghihirap ng Jerusalem. Gumising ka, Jerusalem. Ikaw ay magbangon. Ikaw na umiinom sa kopa ng Diyos na napupuot. Inubos mo hanggang sa masait ang laman yun. Kaya ikaw ay susuray-suray ngayon. Sa mga anak mo, wala kahit isang sa iyo'y umaalalay. Matapos palakihin at wala man lang humahawak sa iyong mga kamay. Dalawang sakunang dumating sa iyo, winasak ng digmaan ang iyong lupain at nagkagutom ang mga tao. Wala isa mang umaliw sa iyo. Lupaypay na nakahandusay sa lansangan ng mga tao. Tulad nila'y usang nahuli sa bitag ng mga ngaso. Nadarama nila ang tindi ng puot ni Yahweh, ang galit ng inyong Diyos. Kaya ako'y inyong dinggin. Kayo'y lupasay sa matinding hirap at wari lasing gayong hindi uminom ng alak. Ganito ang sabi ni Yahweh na inyong Diyos at tagapagtanggol. Aalisin ko na ang kopa ng aking puot sa inyong mga kamay. At magmula ngayon, hindi ka na iinom ng alak na iyan. Aking ililipat ang inuming ito sa inyong mga kaaway na nagpahandusay sa inyo sa mga lansangan at pagkatapos kayo'y tinapakan. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dito sa mga verses na ito, may binabanggit tungkol doon sa kopa, alak. At walang ibig sabihin yan, yung galit ni Yahweh. Yung, hindi na actually galit, parang tampo. Dahil sa ginawa ng mga taga-Israel sa kanya, yung pagtalikod sa kanila. Hindi naman parusa, kundi pinarana sa kanila. Ang hirap, ang dusa, talagang nagiba yung kanilang kaharian na iyon. Bilang kita mo sa kanila yan Pero, sabi na, huwag kayong mag-alala. Dapat tumayo kayo. Itayo ninyo ang sarili nyo despite the fact na nawasak ang bansa nyo, naghirap kayo, talagang nagdusa kayo ng gusto. Wag na lang laging ganun. Ipakita nyo na si Yahweh ang Diyos nyo at kaya nyo tumayong muli.
para ibalik ang tiwala at inyong paggalang at ang inyong pananalangin kay Yahweh. Yun nga, sinabi, bumagsak na kayo. Walang ibang tutulong sa inyo eh. Walang ibang aalalay eh. Walang ibang aalalay. Kaya pilit nyong iahon ang sarili nyo sa dinaanan ninyong hirap. Kaya ako'y inyong dinggin, kayong lupasay sa matinding hirap, at wari lasing gayong hindi uminom ng alak. Yun nga, parang lasing, dahil talagang gupo sila eh, talagang hirap eh, sa grabing dinanas nila. Ganito ang sabi ni Yahweh na inyong Diyos at tagapagtanggol, aalisin ko na ang kopa ng aking puot sa inyong mga kamay. Kumbaga sa tatanggalin na niya yung paghihirap. Yung kopa ng yung kopa ng puot ni Yahweh sa kanila. Tatanggalin na niya yun at muling aalalayan niyang Israel na makarecover. Aking ililipat ang inuming ito sa inyong mga kaaway. So yun lalasingin naman ni Yahweh yung mga kaaway. Doon naman siya magagalit. At yun naman ang dadanas. At yun naman ang dadanas ng pagkatalo, pagkawasak ng kanilang kaharian. Aking ililipat ang inuming ito sa inyong mga kaaway na nagpakahandusay sa inyo sa mga lansangan at pagkatapos kayo'y tinapakan. Thank you, Tata Bert. Ayan po. Move na po tayo sa chapter 52. Ililigtas ng Diyos ang Jerusalem. Gumising ka, Jerusalem. Magpanibagong lakas ka. O banal na lungsod, muli mong isuot ang mamahalin mong kasuotan. Sapagkat mula ngayon ay hindi na makakapasok dyan ang mga hindi kumikilala sa Diyos. Malaya ka na, Jerusalem. Tumindig ka mula sa kinauupuang alabok at umupo sa iyong trono. Kalagin mo ang taling nakagapos sa iyo. Ito ang sabi ni Yahweh sa kanyang bayan. Ipinagbili kayo ng walang bayad, kaya tutubusin din kayo ng walang bayad. Ganito ang sabi ng Panginoong Yahweh. Sa simula, ang mga hinirang ko'y nanirahan sa Ehipto bilang mga dayuhan. Pagkatapos, inalipin kayo ng mga taga-Assyria na hindi man lamang binayaran. Ganyan din ang nangyari sa inyo nang kayo'y bihagin sa Babylonia. Binihag kayo at hindi binayaran. Nagmamayabang ang mga bumihag sa inyo. Walang humpay ang kanilang paglait sa aking pangalan. Kaya darating ang araw, malalaman ninyong ako ang Diyos na nagsalita sa inyo. O kay gandang pagmasdan sa mga kabundukan, ang sugong dumarating upang ipahayag ang kapayapaan at nagdadala ng magandang balita. Ipahahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Zion, ang Diyos mo ay naghahari. Narito, sisigaw ang nagbabantay. Dahil sa galak, sama-sama silang aawit. Makikita nila si Yahweh na babalik sa Zion. Magsiawit kayo, mga guhong pader nitong Jerusalem, sapagkat inaliw ng Diyos ang hinirang niyang bayan. Iniligtas na niya itong Jerusalem. Sa lahat ng bansa, makikita ng mga nilalang ang kamay ni Yahweh na tanda ng kalakasan at ang pagliligtas ng ating Diyos tiyak na mahahayag. Lisanin ninyo ang Babylonia, mga tagapagdala ng kasangkapan ng templo. Huwag kayong hihipo ng anumang bagay na ipinagbabawal. Manatili kayong malinis at kayo ay mag-alisan. Ngayon ay lalakad kayong hindi na nagmamadali. Hindi na kayo magtatangkang tumakas. Papatnubayan kayo ni Yahweh at iingatan sa lahat ng saglit ng Diyos ng Israel. Yan, balik lang po tayo sa verse 1. Hanggang verse 12 po ang binasa natin. Gumising ka, Jerusalem, nagpanibagong lakas ka o banal na lungsod. Muli mong isuot ang mamahalin mong kasuotan.
Eto, pinalalakas na naman ng loob ni Yahweh yung mga taga-Israel. Hindi kinakailangang ipakita nila na hindi nila kayang tumayo. Yun, sinabihan sila ni Yahweh na tumayo at muling isuot yung kanilang magagandang mga kasuotan para maipakita na talagang nakarecover sila. Sapagkat mula ngayon ay hindi na makakapasok dyan ang mga hindi kumikilala sa Diyos. Yun ang inanuhan. Doon sa Jerusalem, hindi na makakapasok ang iba, kundi yung mga tunay lang na sumasamba at kumikilala kay Yahweh. Malaya ka na Jerusalem, tumindig ka mula sa kinauupo ang alabok at umupo sa iyong trono. Kalagin mo ang taling nakagapo sa iyo. Talagang pinatatayo ni Yahweh, pilitin nilang, kayanin nilang muling maka-recover. Ito ang sabi ni Yahweh sa kanyang bayan, ipinagbili kayo ng walang bayad, kaya tutubusin din kayo ng walang bayad. Pinagbili, ibig sabihin ni natalo sila sa gera. Kinuha lahat yung mga gawi, yung mga kayamanan nila at dinala sa lugar ng mga bayan at tumalo sa kanila. Parang babawiin, no? Yun. They were, kinuha sila bilang captive. So, ipinagbili ng walang bayan. Ganito ang sabi ng Panginoong niya, sa simula, ang mga hinirang ko'y nanirahan sa Ehipto bilang mga dayuhan. Totoo yun, ilang taon silang nanirahan at nakalabas lang sila ng Ehipto nung sa tulong ni Yahweh through Moses na rin. Pagkatapos inalipin kayo ng mga taga-Assyria na hindi man lamang binayaran. Yan, kung natatandaan nyo yung Assyria, sinakop sila. Balak silang sakupin. No? Kung natatandaan mo, di ba, nilito yung utak ng general nung isang yan, Assyria yun eh. Si Barak ba yun? Something like ganyan. Hindi ko na maano. Parang yun lang, yung pangyayari na lang. Yung nilito ni Yahweh, yung mga taga-Assyria, lalo na yung pinaka-general niya. Nilito yan para talagang hindi tuluyang masakop ng Assyria ang Jerusalem. Jerusalem. Ganyan din ang nangyari sa inyo nang kayo'y bihagin sa Babylonia. Binihag kayo at hindi binayaran. Itong pinakamahabang exile ng mga taga-Israel sa Babylonia, almost 70 years. Nagmamayabang ang mga bumihag sa inyo. Totoo naman. Walang humpay ang kanilang paglait sa aking pangalan. Biro mo nga naman, pinalo ng Babylonia at ng iba pang bansang Israel. At syempre, pinagmamayabang nila yan. Para sinasabi nila, pinalo namin si Yahweh. Yung ganyan. Pinagmamayabang nila. Pero hindi nila alam na pinayagan din ni Yahweh na mangyari yung ganung bagay para matuto ang Israel. Kaya darating ang araw, malalaman ninyong ako ang Diyos na nagsalita sa inyo. Yan. Okay, gandang pagmasdan sa mga kabundukan. Ang sugong dumarating upang ipahayag ang kapayapaan at nagdadala ng magandang balita. Ipahahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Sayon, ang Diyos mo ay naghahari. Narito sisigaw ang nagbabantay. Dahil sa galak, sama-sama silang aawit, makikilala nila si Yahweh na babalik sa Sayon. Magsiawit kayo, mga guhong pader nitong Jerusalem, sapagkat inaliw ng Diyos ang hinirang niyang bayan. Iniligtas na niya itong Jerusalem. Sa lahat ng bansa makikita ng mga nilalang ang kamay ni Yahweh na tanda ng kalakasan at ang pagliligtas ng ating Diyos tiyak na mahayag. Lisanin ninyo ang Babylonia, mga tagapagdala ng kasangkapan ng templo. Huwag kayong hihipo ng anumang bagay na ipinagbabawal. Sa pag-alis kasi ng mga Israelita sa Babylonia, yung paalis na sila, pabalik na sila sa sinabihan sila ni Yahweh na huwag magdadala ng mga bagay doon na maituturing na masama. Parang hindi para sa kanila. Manatili kayong malinis, malinis, at kayo ay mag-alisan.
Ngayon ay lalakad kayong hindi na nagmamadali. Dahil ika nga, wala na. Pauwi na kasi sila. Siyempre, masaya na kesa naman nung from Jerusalem, dinala sila sa Babylonia. Na talagang grabing, pinamamadali sila eh. Gusto na makarating agad ng Babylonia eh. Pilitan na talaga yun eh. Unlike yung pabalik na sila, mga sweet times. Ika nga. Smooth lang. Papatnubayan kayo ni Yahweh at iingatan sa lahat ng saglit ng Diyos ng Israel. Yan. Sa verse 13, tuloy na po natin. Ang nagdurusang lingkod. Sinabi ni Yahweh, ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain. Mababantog siya at dadakilain. Marami ang nagulat nang siya'y makita dahil sa pagkabugbog sa kanya. Halos hindi makilala kung siya ay tao. Ngayon marami rin ang mga bansang magugulantang, pati mga hari kapag siya'y nakita ay matitigilan. Makikita nila ang hindi na balita kahit na kailan, at mauunawaan ang hindi pa narinig ni numan. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aba, Ang nagdurusang lingkod. Parang may ano na naman to tungkol. ay, ano po, foreshadowing na tatapos ni Kristo. Totoo. Kinukutan ako. Dito may binabanggit na si Yahweh, yung pagdarating ng isang tao. No? Pagdarating ng isang tao na magtataka sila dahil yung taong ito, kung titignan mo, napakasimple. Yes. Parang marami ang nagulat ng siya makita dahil sa pagkabugbog sa kanya. Halos hindi makilala kung siya ay tao. Talagang grabe ang inabot ng taong ito. Dito actually ang binabanggit na ay si Jesus Christ. Yeah. Ngayon marami rin ang mga bansang magugulantang, pati mga hari. Kapag siya ay nakita, ay matitigilan. Makikita nila ang hindi na balita kahit na kailan. Talagang hindi. At maunawaan ang hindi pa narinig ni naman. Ibang bansa kasi sila kaya hindi lang mababalitaan yan. Pero yung mga nakikinig kay Yahweh, mga sumusunod, nalalaman nila ang pagdarating ng isang Misaya. Dahil na prophecy. Laman na po ng mga prophecy siya. At ito kasama sa prophecy na yan. Ang ganda po nung huling linya dito. Makikita nila ang hindi na balita kahit na kailan. At mauunawaan ang hindi pa narinig ni naman niya. Totoo. Ganda. Talagang bukod sa para may pahaging na si Yahweh. Siyempre, libro pa to ni Isaiah, Old Testament pa, di ba, Tato Bert? So, ilang daang taon pa yan. Bago dito, pinapakita niya na siya talaga si Yahweh kasi meron na ako ipapadala, mag-antay lang kayo. Kaya lang, hindi nyo pa ito naririnig, hindi pa ito tsaka nyo na lang malalaman. Di ba, galing. Sabi ko, parang nung nabasa ko na yung nakapagkabugbog, tumaas na po ang aking balahibo. Ayan. Chapter 53. Sumagot ang mga tao, sino ang maniniwala sa ibinabalita namin ito? Kanino mo ipinakita ang iyong kapangyarihan? Kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ang kanyang lingkod, parang ugat na natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin, walang taglay na pang-akit para siya ay lapitan. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit, inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit, dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya
ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay upang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiimik kahit kaunti man. Nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya ay inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, kahit na siya ay walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya. Lalasap, ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami, at alang-alang sa kanya sila'y aking patatawarin. Dahil dito siya'y aking pararangalan, kasama ng mga dakila at makapangyarihan, sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Well, sa pagbabasa ni Anje ng mga verses nito, mahihinuhaan nyo na kung sino yung binabanggit dito. Si Jesus Christ, ano po? Sino ang maniniwala sa ibinabalita namin ito? Kanino mo ipinakita ang iyong kapangyarihan? Kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ng kanyang lingkod, parang ugat na natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Walang taglay na pang-akit para siya ay lapitan. Ganun po, simpleng-simple lang yung paglabas ni Kristo. Yung pagsasagawa niya ng kanyang aral, yung paggagamot ang ginawa, simpleng-simple lang. Sa flamboyant bang tawag doon sa term na yun, walang kung anong seremonyas di patatas o yung walang musiko, yung pag-ano niya. Simple lang ang pagdating niya. Sabi nga matulad sa isang halaman ang kanyang lingkod, parang ugat na natanim sa tuyong lupa. Yun. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Talagang hindi makatawag pansin yung paglabas niya noon. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Lalo na yung mga parang na-threatened yung pag-ano niya, yung mga Pharisees at yung mga Sadducees. Yan, hinamak siya niya ng mga yan. Nagdanas siya ng hapdi at hirap. Totoo naman, wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Yan. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Totoo. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Nang gamot kasi siya, healing ministry niya. Subalit, inakala natin ito'y parusa ng Diyos sa Kanya. Dahil nga naman sino nga naman ang taong lalasap ng ganon nang hindi mo akalain hindi pinarusahan ng Diyos. Iisipin mo talaga na parang pinarusahan siya ng Diyos sa kanyang sinapit na iyon. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Yun. Nagsakripisyo na ng gusto, tinanggap niya lahat ng pahirap na ibinigay sa kanya. At upang, yun ang sakripisyo na ginawa niya para tubusin talaga yung paghihirap ng tao, yung kasalanan ng tao. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan yun.
tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya. Sinalo niya talaga ang lahat. At sa mga hampas na kanyang tinanggap, grabe talaga. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Sa nangyari kasi sa mga tao noon na hindi naniwala, sa mga naligaw na yung tao noon kung ano-ano ng kasamaan ang ginawa. Kaya yun, nung dumating si ano ba yun? Santana. Ayan, siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo. Kahit isang, ganun nga ang ano ni Jesus noon. Wala. Tahimik lang siya. Bahala ka kung anong gusto mong gawain sa kanya. Hindi siya nagrereklamo. Wala kang marinig na ano bang salita na... Tsaka galit. Yung galit. Walang galit Tiniis talaga niya yung hapdi, yung hirap, yung sakit. Tiniis niya yan. Parang korderong hindi tumututol kahit nagupitan at hindi umiimik kahit kaunti man. Talaga. Tiniis niya lahat yan. Nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Wala talaga. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Tinubos niya ang pagkakasala ng sangkatauhan. Siya ay inilibing na kasama ng masasama at mayayaman kahit na siya ay walang kasalanan. O nagsabi man ng kasinungaling, hindi siya nagsinungaling. Kahit na nung tanungin siya, totoo ba na ikaw ang anak ng Diyos? Ikaw ang may sabi niya. Diba? Hindi niya direktang sinagot na ano. Dahil dito'y mabubuhay siya ng Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Talagang destined na sapitin ni Kristo yung sinapit niya ngayon. Kailangan kasi part yun ng kanyang dapat gawin upang tubusin ang kasalanan ng tao, yung hirap ng tao. Yun na ang binigay sa kanya ng ni Yahweh na misyon Dahil dito yung mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya ay may isasagawa ang aking panukala. Yung covenant, bagong covenant ng Diyos. As compared to the old covenant. Yan ang panukala, yung bagong covenant. Sinabi mismo ni Yahweh yan na pagbibigay siya ng bagong covenant through Jesus. Pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Totoo naman. Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalugdan, ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, siya ay aking patatawarin. Kita nyo, yung pagkakamali, yung kasalanan natin na ginawa, si Jesus na mismo ang humingi ng tawad para sa atin. Dahil dito siya ay aking pararangalan, kasama ng mga dakila at makapangyarihan, sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinilangin sila'y patawarin. Yan po ang naging sakripisyo ni Kristo na ginawa, tinubos ni Kristo yung ating mga paghihirap, yung ating mga kasalanan. Siya mismo ang humingi ng patawad para sa atin sa Diyos. Talagang na talaga sinabi. Very detailed, Tata Bert. Ito talaga. Talagang si Yahweh po talaga nagsasabi. Ang patunay. Isaiah pa lang yan. Opo. Ay noon pa yung mga narinig na rin tayo na may mga nabasa na rin tayo, mga propesya Yes. Lalo na kay Song of mga kanta ni David Meron na propesya Opo. Ang ganda
Grabe. Opo, Mm. parang matutuwa ka at the same time, parang yun, kikilabutan ka. Oo. At mahihiya ka rin kasi yung sinakripisyo ni Jesus, Grabe. no, para sa atin. Lalo na sinakripisyo ni Yahweh, ang His only begotten Son. Ayan. Ako ay bigatin lang doon. Ibang bigatin. Ayan. Thank you, Tata Bert. Sa akin po, ay grabe po ang pagmamahal ni Yahweh na actually, dito po sa 3 chapter, in-emphasize lang po talaga ni Yahweh kung sino siya. Ako yung Diyos, ako yung makapangyarihan. Hindi ito parusa yung mga dinaranas sa mga Israelita, sa lahat ng gera, digmaan at pananakop sa kanila. Ito'y dahil sa pagmamahal, dahil gusto niyang matuto. Kasi kung hindi niya gagawin yun, wala siyang pakialam sa mangyayari sa bayan niya na tinatangi niya. Hahayaan niya lang po talaga yun. Pero kasama nga po talaga yun sa design, no, sa plano niya sa Israelita hanggang sa atin. Huwag nating kakalimutan na kung kayo po, kung gusto niyo tanggapin na anak kayo ng Diyos, kami dito, gusto po namin anak kami ng Diyos. Galing kami sa lahi ni Abraham talaga. So, yung mararamdaman mo na kung kaya ng Diyos gawin yon sa mga Israelita, kay Kristo, paano pa sa atin hanggang ngayon? Kung ang Diyos hindi nagbago mula noon hanggang ngayon, yung pagmamahal niya, lahat ng plano niya sa mga Israelita. Kung sa tingin nyo ngayon, malungkot kayo, hindi nyo alam kung saan kayo papunta, paano nyo babayaran yung utang, paano nyo susolusyon ang mga problema nyo, yung paghihirap nyo, may plano ang Diyos. Huwag kayong bibitaw sa paniniwalang the more nga dapat yung ibigay nyo na sa Kanya. Kaya to ni Lord, anumang digmaan, anumang pasakit, anumang lait ng ibang tao. Kaya nyo harapin kasi kasama nyo siya. At for sure, pag naramdaman nyo talaga na kasama nyo siya, ipaparamdam niya rin sa inyo na hindi ka niya po iiwan. Yan lamang po. Napakaganda ng bilanggit ni Angelo. Talagang gano'n, no? Yung mga Israelita, talagang nahirapan din, pinahirapan din matatawag at hinayaan ni Yahweh yan. Hinayaan ng Diyos yan upang ipadama sa kanila yung kanilang pagkakamali at upang malaman nila na dapat bawiin nila ang kanilang sarili. Muli nilang itayo ang kanilang sarili at dapat sa kanilang pagtayo, kilalanin nila ang tunay na Diyos na si Yahweh. Sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon, maraming ganyan. Marami tayong nasusubok. May mga darating na problema sa atin na akala natin ay pinabayaan na tayo ng Diyos. Hindi natin alam na kaya tayo may hinaharap ng mga ganong suliranin. Talagang inilaan ng Diyos yan upang pagdaanan natin. Upang ikangay maging matatag tayo. Ang kailangan lang sa pagharap natin dyan, huwag tayong susuko. Harapin natin ito. At harapin natin ito na ang ating isipan, na sa ating isipan ay dala-dala natin ang ating paniniwala sa Diyos. Harapin natin ito nang may paniniwala tayo sa Diyos. Tatayo at tatayo tayo, maaayos ang ating buhay at gaganda ito. Basta, lagi nating isipin na sa ating buhay, nakaalalay lagi ang Diyos sa hirap at ginhawa. Yun lang po masasabi ko. Amen. Amen to that, Tata Bert. At mamaya pong 10 o'clock may online prayer vigil po. Sa mga gusto pong manood ng replay, pwede niyo po i-play ulit yung video pagtapos ito sa Sir Anthony Vivero Facebook page. Meron din po kami YouTube, Anthony Vivero-AGT. Bukas nga po pala, may gamutan. Pero bago po yun, at 8 o'clock in the morning, meron po tayong novena prayers na pangungunahan ni Tita Hermy Rodriguez. Live po yan. Kung hindi man kayo makarating sa 8 o'clock na schedule na iyan, pwede kayong manood. Dahil live nga po yan. And then, bago yung gamutan po, yung 148 lectures, abangan po ninyo. Surprise! Marami po kasi nagsabi maganda raw. Tignan po natin ulit. Salamat po at kay Tata Bert may lecture po tayo. Maraming natutunan.
Thank you po sa inyong lahat. Thank you po. God bless.